Ito buhay po ba ang Diyos? Bagamat tayo po ay iilan, wala po sa bilang yan. Amen po ba? Ang mahalaga po, tayo pong naririto, ibigay po natin ang ating puso't kaisipan sa ating Ama upang sa gayon, tayo maging kalugod-lugod sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Bagamat tayo po'y kakaunti, may mga kapatid po tayong muli magbabahagi po sa harapang ito na atin pong pakinggan at namnamin po kung ano man po ang kanilang ibabahagi na maaari pong maging inspirasyon po sa bawat isa. Amen po ba? Ngayon po, para sa unang magbabahagi, palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Jenny Galvez. Magandang umaga po sa gabing ito. Ang maibabahagi ko po sa inyo kung paano nga po kumilos ang Ama sa kanyang kadakilaan. Kahapon po, share ko lang po sa inyo na yung pong sa pamagitan nga po ng kinalugdan na si Apo Conching, na yung pong sa pamagitan po nung sinasabog po niyang mga candy. Ngayon po, nung pong kahapon na nagsasabog po si Apo ng candy, kasi po, nakapulot po ako sa kanya ng yung candy po na, yung pong, maganda po kasi yung ano po nung candy na ibinahagi po sa akin ng Panginoon eh. Yung pong candy na, ang napulot ko po kasing candy, yung pong may rainbow, saka po, apat pong tweety, saka po may nakalagay na smile, dark, go, go, go. Ngayon po, yung pong anak ko po kasi, hiniram po ng aking nanay. Nalumbay po ako kahapon kasi nga po, sanay po ako nung lagi ko silang kasama. At sa gabi, yung pong bago po ako matulog, yung pong niyayakap nila ako. Nalumbay po ako nung mga oras na yon. Tapos po nung pong gabi nung po nandun na po ako sa bahay, nung po nayatid ko na yung aking anak, nalumbay nga po ako kasi nga wala po sila sa akin. Para pong unyok po sa akin na, anak, dumako ka sa banal na tipanan kung na ako ay buhay doon. Di ko po ini-expect na meron po palang magaganap dito sa dambana na talaga pong unyok po sa akin na dumako ka, anak, sa tipanan. Pumasok po ako noon at hindi ko po ini-expect na matatagpuan ko po ang na ano po yung nagbibilgil po yung mga kabataan na K-112. Ngayon po, pumasok po ako dito. Talaga po nadama ko po talaga na buhay siya at ipinakita niya po sa akin yung kanyang kahiwagaan at kadakilaan. Then, nung pong naupo po ako dito, yung po mga kabataan na K-112, nagbibilgil po sila kagabi. Dito po sila nakaupo. Tapos po nakihalubilo po ako sa kanila. Sabi ko po sa akin nung isang bata, yung shepherd po na bata, sabi niya, tita, bakit po, ano po ba, para po kayo malungkot? Sabi ko, alam nyo, sabi kong ganyan. Nandito tayo sa dakong katotohanan. Nalulumbay kasi ako kasi wala yung aking mga anak. Nung po nakipag-build din po ako sa kanila, kahit po hindi po ako ano po nila, nakihalubilo nga po ako sa kalinano. Tapos po nung pagkayari po ng Bilgil po mga bandang 9, nag-close prayer po kami. Hindi ko po ini-expect na meron pong papakita sa akin ng Ama ng kanyang kadakilaan kasi nga po naalam batid po niya na ako ay nalulumbay. Tapos po lumapit lang po ako dun sa Divine Mercy po na yun. Nagdasal po ako, sinabi ko na, Ama, sabi ko, gabayan mo po yung aking mga anak kasi nga po wala po siya sa aking tabi. Yung pong pagyari po ng closing prayer na po ng Bilgil kagabi ng mga kabataan, isa-isa po silang naglapitan sa akin, pinagyayakap po ako ng mga batang iyon. Yun po yung napatunayan ko sa pamagitan nga po ng kending hinahagis ng Apo, ng Ama, yung pong ginagawang instrumento si Apong Conching. Talaga pong, yung candy po talaga na yun talaga pong napakahiwaga. Unanam-namin nga po natin na yun ay mahiwaga nga po talaga siya. Yun po. Kaya po napatunayan ko lang po na sa pamagitan nga po ng candy na yun, ang kinin po natin, yun na nga po yung
ating makakamtan ng ating kagalingan, kagalakan. Lamang po at marami pong salamat. Palakpakan natin ang ating mahal na kapatid. Maraming salamat po sa kanya pong simpleng pagpapahayag. Kung inyo pong pinakinggan, sasabihin ng iba, simple lang. Subalit, kung iyong bibigyan po ng kahalagahan ang bawat bahagi ng Espiritu sa dakong ito, sadyang ang lahat ay may halaga. Amen po ba? Na sa simpleng candy po sa mensahe na yaon, sadyang ipinahiwatig po ng Ama, smile ka. Sa atin po, sino po bang nagpapagalak sa ating buhay? Di po ba ang ating Panginoon? Na kung papaano kamtin mo man baga ang lahat ng bagay kung siya'y wala sa puso mo, laging may kulang. Amen po? Kaya po sa atin po, bilang tayo naririto, bakit nga ba tayo paulit-ulit na pumaparito sapagkat mayroon po tayong nararamdaman, mayroon po tayong nakakamtan, sapagkat kung wala po, walang magbabata dito. Amen po? Ngayon naman po, para po bigyan po tayo at handugan ng 3 awitin, palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Tatay Magno. Magandang umaga po sa gabi nito. Ano, 3? Tama na yung deksa. Ako po ay nagpapasalamat. Ako'y tinawagang muli dito sa banal na dambana upang ako po ay mag-alad ng awit. Una sa ating Diyos Ama, sa ating mahal na Apo, at sa inyong lahat, mga kapatid. Sa inyo pong lahat. O Jesus ko, dito sa puso ko, manahan ka sa pagkatao ko. Hari nawa ay basbasan ako ng iyong banal na Espiritu Santo. Tayo'y magkaisa, lahat sama-sama. Limutin natin ang hidwaan sa isa't isa. Sabay-sabay tayong tumawag sa Kanya. Sa poong may kapal sa Diyos ng katotohanan, mga misyonaryo sa banal na Espiritu. Lahat ng alagad sama-sama sa kaps tayo, dakilang layunin, alab ng damdamin. Tayo'y pagbigkisin, sama-samang manalangin, ang ating mithiin, ating pagyamanin, lahat ng nilalang pagbuklurin. Tayo'y magkaisa, lahat sama-sama, limutin natin ang hidwaan sa isa't isa. Sabay-sabay tayong tumawag sa Kanya. Sa poong may kapal sa Diyos ng katotohanan, mga misyonaryo sa banal na Espiritu. Lahat ng alagad sama-sama sa kaps tayo, dakilang layunin, alab ng damdamin. Tayo'y pagbigkisin, sama-samang manalangin, ang ating mithiin, ating pagyamanin, lahat ng nilalang pagbuklurin. Salamat po. Para po sa ating lahat. Pag-ibig ko sa iyo, aking Ama,
ay wagas at totoo, pagkat ikaw ang kasama ko sa paglalakbay ko. Nadama ko, Ama, pag-ibig mo, akala ko'y iniwan mo ako, subalit di pala totoo, ako'y binuhat mo. Ang aking buhay ay naging mapayapa nang ipinagkatiwala ang lahat sa Ama. Salamat po, Ama, ang pagsaklolo mo, pagsubok na handog mo, pinatatag mo ako. Pag-ibig ko sa'yo, aking Ama, ay hindi magbabago, pagkat ikaw, batong sandigan ko, buhay kang ang totoo. Ang aking buhay ay naging mapayapa nang ipinagkatiwala ang lahat sa Ama. Salamat po, Ama, ang pagsaklolo mo, pagsubok na handog mo, pinatatag mo ako. Pag-ibig ko sa'yo, aking Ama, ay hindi magbabago, pagkat ikaw, batong sandigan ko, buhay kang ang totoo. Salamat po. Maraming salamat po kapatid sa inyong awitin. Narinig ko lang po sa kanyang isa sa liriko po ng awitin niya, pagsubok na handog mo. Correction lamang po, Tata Magno. Hindi po naghahandog ng pagsubok ang ating Panginoon. Amen po ba? Ang kalaban po yung nagbibigay po na nagdudulot noon. At yun ay pinahintulot lamang po ng ating Panginoon upang tayo dalisayin. Amen po ba? Para po sa gayon maging maliwanag po sa lahat na ang kalaban po ng ating Panginoon, siya pong nagdudulot sa atin ng mga pagsubok at ang lahat po ay kapahintulutan lamang. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, Tata Magno, sa awitin na inihandog mo para sa lahat. Ngayon naman po, isa pong tagasunod ang magbabahagi, kapatid na Josie. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos para sa ating kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Maibabahagi ko po yun sa dati kong buhay. Kahit noon medyo nakakaluwag kami, dumarating din sa point na ng pagsubok na kasi po doon sa di naman po perfecto yung naging pagsasama namin nung mister ko noon. Hanggang sa marami hong pagsubok na kasi po hindi ako pala, parang wala sa loob ko yung si Lord noon, hindi ako pala simba noon. Parang ang inaano ko lang noon yung kumita ng pera para sa mga anak ko. Pero nung pagsubok po na dumating sa amin noon ko po nilayan yung mga dapat ho pala ako noon. Wala tayong malalapitan pag sa mga pagsubok kundi si Lord. Hanggang sa meron po nagawi na nga po ako dito sa Dambana. Yung pong kababaryo ko ang nagsama sa akin dito. Salamat din po sa mga payo ni Apo noon. Marami po akong natutunan, nalaman. Noon po akala ko
ganon, perfecto, ganon. Pero siguro po ngayon, alam ko na kung bakit nangyayari yon dahil hindi iyon ang plano sa akin ng Panginoon. Ang plano niya sa akin, kahit na nagkaganon ang buhay ko noon, sa ngayon nakilala ko na siya, patag na po ang isip ko, kahit po hindi maganda ang pinagdaanan namin noon, tapos sumakambilang buhay na po yung mister ko. Ako po naniniwala na may plano po ang Diyos para sa akin. Tsaka sa ngayon po, magpo 4 years na ako dito sa may dumating man hong pagsubok sa akin. Parang lang po, ganun lang. Hindi ko na po gaanong iniinda dahil alam ko po meron akong sandigan. Yun lang po. Maraming salamat po kapatid at nasumpungan niyo po ang sandigan sa dakong ito, batong walang katibagan, maliban ang ating Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, upang handugan po tayo ng awitin ng ating dalawang kapatid na korot, palakpakan natin ang buhay ng Diyos para sa ating kapatid na Nanay Bunso at Tita Pilar. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Mentra ka na. Napakabuti po ng Diyos. Unti-unti po ay nararagdagan na tayo. Amen? Piyesta po kasi bukas at bustos. Kaya yung iba marahil ay wala. Busy. Subalit, sabi ko nga po, wala sa dami yan. Kundi nasa taong kumikilala, tumatanggap, nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Kung tuwirang ito ay matapat, tuwirang makakamta ng bawat presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Nawa po ay masyahan kayo sa andog na alay namin sa inyo ng aking kapatid na Ate Pilar. Para po sa inyong lahat at syempre po sa ating Panginoon. Lord, I come to you, let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to taste the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your wind and fall,
day by the power of your love. Oh, make me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Maraming salamat po. Apo, isa pa daw po. Habang tayo po ay naghihintay sa ating mga iba pang kapatid na darating, ay tinutan niyo po kaming umawit ng umawit. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingat ka na, bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa lahat ng pagdalisay mo. Pinabayaan ako, Ama ko.
dahil sa'yo. Kaya't tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingat ka na't bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko, salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingat ka na, bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko, salamat sa'yo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Amen po ba? Na kung papaano ang unang awit po ay Power of Love, ang kapangyarihan po ng pag-ibig ng ating Panginoon ay kailangan po nating pasalamatan sapagkat kung hindi po natin naramdaman ang pag-ibig na ito, wala po tayo dito. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, upang magbigay po sa atin ng inspirasyon, ibinibigay ko po sa inyo ang aming Mother of the House. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat, Ama. Purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Sadyang napakabuti niya at walang kapantay ay niyang gawin sa bawat araw. Ang nais ko po ibahagi sa inyo ay ang kadakilaan ng Diyos sa kabila ng mga pagdalisay at pagsubok. Alam niyo po, sadyang hindi kayang liripin kung anong nais ipahiwatig ng Diyos sa bawat isa. Subalit, kapag hinihimay-himay po natin ang bawat mensahe ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ano man ang nararamdaman natin, ano man yung wala sa atin, ano man yung kulang, at lahat ng kailangan natin, lahat ng mensahe na iniluluwal bawat araw sa dakong ito, yung nakapupuno na doon sa kailangan natin araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? At dyan ko po tinitingnan ang benepisyo na ipinakaloob ng Diyos sa dakong ito, sa bawat araw. Nasabi ko nga, kailanman ay walang pagkasawa. Kung nanamnamin lang po natin ang bawat mensahe araw-araw, hindi ka magsasawa na pakinggan sapagkat alam mo na tuwiran nang nangungusap sa iyo ang Diyos upang ituro sa iyo na ito yung dapat mong gawin, anak, ito yung dapat isuko mo, anak, ito yung dapat mong tupdin, anak. Lahat yon ay ibinibigay ng Diyos upang huwag tayong maligaw. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko nga, habang kung may nararamdaman man sa katawan at nakapikit ang mata, kung sa dating buhay, pagbabasihan, maaaring sabihin mo sa isip mo na, ano bang buhay ito? Ano po? Naroon yung katanungan mo na, bakit ba nagaganap yung ganito? Subalit, ano ang pagkakaiba ngayon? Kapag nakapikit ka, ninanamnam mo ang mga aral ng ating Panginoon, walang ibang drive na pumapasok sa isip mo, kundi lalo mo siyang hanapin. Sapagkat alam mo kung paano mo siyang nakilala sa dakong ito, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, tuwiran po siya nagpapakilala sa kaya niyang gawin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ito po yung nais ko po ninyong pahalagahan. Po yung nais ko po ipaabot ng mga aral.
upang sa po, yung bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay na binibigay ng ating Panginoon na tayo makatungo sa dakong ito ay walang masayang. Bakit po? Sapagkat kung ang bawat aral ng ating Panginoon ay tatanggapin po ng ating mga puso, kagaya po ng ginagampanan ng mga alagad, mga cups, sa katotohanan po, kahit walang material kang makita na makakamtan mo, daig mo pa ang nandyan na sa'yo kung ano yung dais ipahiwatig ng Diyos sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko nga, habang nakapikit at nagninilay, Ama, salamat sa iyo sapagkat binago mo ang aming puso, binago mo ang aming kaisipan, at sa oras ng mga pagsubok, hindi na namin naiisip kung ano yung dapat namin itanong sa iyo, kundi ang itinatanong na lang namin ay kung ano pa yung kulang namin dapat gawin para sa iyo. Amen? Hindi kagaya nung una na, bakit ba ako nagkakaganito? Hindi po. Lalo po nag-uudyok kapag may nagaganap sa katawan mo na may nararamdaman ka, lalo mag-uudyok sa'yo para kilalanin ng Diyos. Amen po ba yun? Ilan po kaya yung ganito? Sapagkat doon ko po nakita na wala ka man ding tutunguhan. Kung sa dating buhay, nagkakasakit ka, may tutunguhan ka man, maraming masasayang. Subalit sa dakong ito, may nararamdaman ka man, tumungo ka lang sa dakong ito, walang masasayang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung kadakilaan ng Diyos na pinahihiwatig po niya bawat araw sa mga anak niya, na anak, huwag niyo akong tingnan sa mga material na bagay na maibibigay ko sa inyo. Yung material na bagay na yan ay sekundary na lang yan. Subalit ang higit na kailangan nyo sa tuwing ang damhin sa akin, sa dakong ito, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ay ang kanyang mga aral. No, kung ating hihimay-himayin, sadya pong nakakapuno po ng mainam na pakiramdam at nakapagbibigay ng higit na lakas sa bawat araw. At wala kang ibang iisipin kung paano mong ibalik sa Diyos na makapagdudulot din sa Kanya ng galak. Alam niyo po, sa panahon po ngayon na kapag may nararanasan, i-imagine mo na lang sa isip mo na kaharap mo si God. At syempre po sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, kahapon po talaga pong bloated ang aking tiyan at napakasakit hanggang dito. Syempre po, maaaring laruin na kalaban ang isip mo at sabihin sa yung parang inuudyok sa akin na may bato ka sa abdo, may bato ka sa abdo. Kinukontra ng aking isip. Sabi ko hindi, makarating lang ako sa dambana, pahaplos lang ako sa mahal na Apo Kunching. Sabi ni kapatid na Pearl, pagdating mo doon, pahaplos ka na kaagad kay mahal na Apo at gagaling ka. Purihin ang Ama, purihin, dakilain siya. Nung hinaplos po niya ako kahapon at ako'y nakauwi, hiningi ko po sa Ama na ako'y patulugin. Pagmulat ng aking mata, naibsa na ang sakit hanggang kagabi, hanggang kanina, wala na po ngayon. Ngayon ang nararamdaman naman po, parang lagnat, sabi ko, gagaling na ako, hinaplos ako ng mahal na Apo dito at ng mga kapatid ko po sa taas, si kapatid na Myrna at si Arlene po kaninang umaga. Sabi ko, parang matatanggal yung aking mga kasukasukan. Sabi ko, Ama, makapagbahagi lang ako sa iyo, papawisan ako, wala na akong sakit. Buhay po ba ang Diyos? Tinawag po ako ni kapatid na Arlene. Kaya salamat anak, na wala pong kamalayan. Sa bawat araw, sa pagsusumigaw po ng kabutihan ng ating Panginoon, mayroon siyang ibinibigay na kakaibang damdamin sa iyo upang patuloy mo siyang maramdaman na siya'y kakaiba sa tao. Amen po ba yon? At ito po yung sa tuwin na ipinahahalagahan ng aking puso, na kapag naramdaman ko po ang pagtupad ng Diyos sa aking buhay, hindi ko man mapantayan yaon, kahit sa karampot man, gusto ko pong ibalik sa ating Panginoon. At nawa po, lahat ganito po ang maging damdamin. Sapagkat sa tuwin ay naririnig ko po yun sa mahal na Apo, kulang pa ang aking ginagampanan, mahal na kapatid. Sabi ng mahal na Apo, sabi ko, labis-labis na po, mahal na Apo. Wala po makapapantay sa ginagampanan ninyo. At kung ano man po yung ibinibigay ng ating Panginoon, hindi po yung magiging kalabisan sapagkat higit sa sapat ang inyong ginagampanan. Kaya ang Ama'y patuloy na sa amin lumilingap. Amen po ba yun? At yan po yung laging laman ng aking isip at aking puso. Nasabi ko nga, Ama, kahit pagpikit ng aking mata, hindi ako maaaring mabawasan yung paglilingkod ko sa iyo kahit sa ganitong paraan lang. Sapagkat natatakot ako na kapag kailangan na kinaay, maging bingi ka sa akin. Amen po ba yun? Kung ito po yung magiging damdamin ng bawat isa, hindi po magkakaroon ng kaukulang
bawat lumbay, bawat araw, kundi lagi mo talagang ibabalik doon sa pinagkakautangan mo ng loob na ikaw ay binuhay sa mundo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Kung paano ang dakong ito ay binigay na tipanan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, napakahalaga po, napakalaking halaga na ang dakong ito ay ipinagkaloob sa ating lahat. Una, hindi kagaya noon na umaakyat pa sa bundok para hanapin kung sino yung magbabahagi sa kanila ng kapangyarihan. Amen? Ngayon, patag na ang daraanan, wala ka ng lilikuan. Diretso na sa dakong ito. At nakita niyo po hayagan, walang nakatago sa tabing kung paanong tumutupad at gumaganap ang ating mahal na Apo Kunching. At yun ang gusto ko ipaunawa sa inyo. Sapagkat sa mga ganitong kaparaanan lang, magagawa natin ipagtanggol ang Diyos doon sa ginagampanan ng taong kinalugdan niya. Amen? Hindi ko po alam bakit itong pinababahagi. Ito po pinasisilay niya, anak, ituran mo sa mga kapatid mo kung paano akong tumutupad at gumaganap sa katawan ni Constancia. Na sa dakong ito ay tuwirang ako'y naghahayag ng aking mga aral. At ito ang katotohanan, mga kapatid, na ang pasubalingan ng Ama, lahat na nagtitiwala sa Kanya sa dakong ito at tuwirang naging matapat na humingi sa Kanya, ibinibigay niya ang kaganapan sapagkat kailanman hindi niya ipahihiya ang taong kanyang kinalugdan. Amen po ba yun? At kung may nagtuturan man na hindi pa natutupad sa akin, wag mong ibalik doon sa nagsambit sa'yo kung ano dapat maganap sa'yo, kundi suriin mo ang sarili mo upang makita mo. Kung magsasalita lang si God, sasabihin sa'yo kung anong kulang mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Ako po, tinatanong ko po yan sa aking sarili. Sabi ko nga, kaya ako nagkasakit, nagkasala ako kay kapatid na Pearl kahapon, na sabi ko, nahimasmasan po kasi ako, nagluto po ako ng mani. Sabi ko, sa susunod ka ako, kapatid na Iska, sabi ko, sa susunod ka ako, wag ka nang bumili ng mani na maraming putik. Inisa-isa ko siyang kinaskas. Sabi ko, subalit ang wala po kayong kamalayan, habang kinakaskas ko po yun, at itinatapat sa tubig, minimensahe po sa akin ng ating Panginoon, anak, kung kayong mga tao ay nagmimithi na maging malinis, ang lahat ay ipapasok sa inyong mga bibig. Iba't iba rin kagamitan ang maaari mong gamitin para siya malinisan. At yun po yung aking ginawa. Pagpasok ko po sa kwarto, sabi ko, kapatid na Pearl, dilaga ko na yung mani, pero sa susunod, wag ka nang bibili ng maputik. Sabi kong ganon, amoy burak. Sabihin ko bukas kay kapatid Iska. Sa sakit na aking nararamdaman, hililing ko po sa Ama, Ama, patulugin niyo po ako. At mapakasakit po talaga ng aking kanang tagiliran papunta sa likod. Hindi ko inaangkin sapagkat hinaplos na ating mahal na Apo Kunching. Nakatulog po ngayon ako. Nang pagbukas na aking mata, sabi ni kapatid na Pearl, muntik na tayo masunugan. Nakalimutan mo yung niluluto mo. Alam niyo po, umibag po yung aking damdamin. Nagulantang ako. Siyempre, andun yung takot bilang tao. Parang sinaywar ko po siya, pero mataas ang aking tinig. Kaya ito po ang nakamtan ko. Alam niyo po, bakit ko po ito inamin sa inyo? Sapagkat, minsan ang karamdaman, suriin mo rin, dala ng yung kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ito na po, pinapawisan na po ako, na sabi ko nga, pagkatapos na ihayag itong katotohanan na to, hanggang nung gabi, sabi ko nga, ayoko siyang kibuin. Sabi ko, ayoko. Sabi ko, bakit ganito? Walang kapayapaan ang nararamdaman ko. Sabi ko, alam niyo po, hiningi ko po yun ng tawad sa Ama. Sa katotohanan lang po, minsan po kasi sa mga lingkod, kapag may kunting lang na magiging taong-tao ka, ayaw na namin yun eh. Ayaw na namin pasukin yun eh. Sa totoo lang. Kaso lang po, si kalaban, sunod ng sunod. Amen po ba yun? Sumusunod eh. Kaya pag wala ka talagang control at hindi mo alam kung paano siya iwasan, matatangay ka. Subalit ang kaibahan, kaagad kang sasaluhin ng ating Panginoon sapagkat mayroon siyang pangungusap na ipapasok sa isip at puso mo upang huwag kang magapi ng kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Eto po, magaling na po ako, pinapawisan na po ako. Salamat. Salamat Ama, salamat Kristo, salamat Banal na Espiritu, salamat mahal na Apo. Salamat po sa inyong lahat na sa dakong ito, tuwiran po natin pahalagahan ang kaloob ng Diyos. Sapagkat saan man dako kayo tumungo, hanapin niyo man kung ano yung gusto ng Diyos para sa inyo, o kahit kanino man, ang dakong ito'y kakaiba. At yun lang po yung ipagmamalaki ko po sa inyo. Oo, tutungo kayo sa ibang bansa, matatagpuan nyo ang Diyos doon. Oo, kahit saan dako naroon.
Subalit walang mangungusap sa inyo ng ganito. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Walang aapuhap sa mga puso nyo. Walang aapuhap sa mga balikat nyo para magsabi sa inyong pumanatag ka lang. Subalit sa dakong ito, makita nyo lang ang mahal na apo, puspos ng espiritu, matanaw nyo lang ang kanyang mukha, magagaan na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Parang lagi po ang nangyayari po. Parang lagi po ang mahal na apo ang una-munang isinasalubong natin na para hindi tayo tamaan. Ano po? Siya na po yung unang ibinibigay na sample ng Ama para makalaban tayong lahat. Amen po ba yun? Sino ba ang walang pagsubok? Alam po namin kayong lahat meron. Iba-iba nga lang. Kami din po meron. Subalit hindi ito dapat urungan eh. Kailangan kung pinahintulot man ng kalaban na magkaroon ka ng pagsubok, sabayan mo siya. Batira ang matibay, sapagkat mas matibay ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran at tinanggap sa dakong ito. Buhay pa ba ang Diyos? Kung aayawan mo ang pagsubok, kahit saan dako ka sumilong, susundan ka pa rin yan. Sapagkat na-detect na niya na mahina ka, iiwanan ka ba niya? Hindi ka niya iwanan. Kaya sabayan mo lumaban na ang Diyos ang iyong taglay. Sisiguraduhin ko sa inyo, kayo'y makakalayang lubusan. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat po, Miss, sa napakaganda ng inyong binahagi na kung kayo po'y nakinig at tuwirang ninamnam niyo po ang pahayag ng ating Mother of the House. Sadyang marami po kayong mapupulot. Amen po ba? Na kung papaano sa kanya pong ibinahagi, unang-una po, ang mga banal na salita, ang aral ng ating Panginoon, ibinabahagi po sa atin sa bawat araw. Na kung wala po ang mga aral na ito, paano po natin makikilala ang ating Diyos na buhay? Amen po ba? Na sa pamamagitan po ng kanyang mga aral, siya po ay ating nakikilala. Sa pamamagitan po ng kanyang kinalugdan, ang ating minamahal na Apo Konching. Buhay po ba ang Diyos? Kung papaano po tinuturan na ang mga nakatanggap sa Kanya, sa tuwin ay hinahanap-hanap ang Kanyang mga salita. Sapagkat sa pangkaluluwa po, yaon po ang ating pagkain. Amen po ba? Na higit na mahalaga kaysa po sa pagkain panglupang katawan. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po ang mag-aali po ng awitin. 2 pong kabataan. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na sina Dave and Patrick. Jesus sa krus, ikaw ay namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, at buhay ko'y alay sa'yo, alay sa'yo, alay sa'yo. Magandang umaga po sa gabing ito. Ialay ko po itong awit na to para po sa Ama at saka para sa inyong lahat. Maging sa shepherd po namin na may kaarawan, kay Tita Flor. Kung may taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ikaw. Wala di bang makakapigil pa sa akin? Inuway muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko muling nagiba na puno ng saya. Sa lahat, di maaring iwan, wala nang makapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kusang lilisan? Paano ba kung mawalay ka sa buhay ko? Kung pag-ibig mo'y maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras ay di ka makita, kung ika'y napakalayo na,
may buhay pa kaya tong puso? Yan lang maaari natin sadyang matatanggap habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Binuhay mo muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko muling nagiba, napuno ng saya sa lahat. Di maaring iwan, wala nang makapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kusang lilisan? Paano ba kung mawalay ka sa buhay ko? Kung pag-ibig mo'y maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras ay di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang maaari natin sadyang matatanggap habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo'y maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras ay di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang maaari nating sadyang matatanggap habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Maraming salamat, Dave at Patrick. Kung inyo pong ninamnamang awitin, sa lahat